Yung gumagawa ka ng mabuti pero hindi ka napapasalamatan, pero gawa ka pa rin ng gawa ng mabuti. At kahit na may mga masama pang nangyayari, may masama sa iyong iginagante. Yung nagmamahal ka ng buho, kahit kulang ang pagmamahal na natatanggap mo. Yung nagpapatawad ka ng tao kahit na hindi humihingi ng kapatawaran o hindi karapat-dapat sa kapatawaran nito. Ang tunay na sumusunod kay Jesus talagang nasasaktan. Sana maging masaya tayo kahit may mga krus tayo sa buhay, sapagkat kayo po ba ay tunay na tagasunod ni Kristo o tagahanga lang? Are you a true follower or you are just a fan? Bagamat may relasyon, may pagkakaiba po yan na dapat nating malaman, ha? Sapagkat po pwedeng mabatay dyan ang ating magiging kaligtasan sa buhay na wala hanggan. Sa palagay ko, ang ililigtas ng Panginoon, ang papapasukin niya sa kalangitan, ay yung totoong mga tagasunod niya at hindi yung mga naging fans lang niya. Kaya pag-isipan po natin kung ano tayo sa dalawa. Kasi po pwedeng isipin natin, okay lang na maging fan. Hindi po Kasi maliwanag ang sinasabi sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon sa kaniyang mga tinawag, "Come, follow me." Di naman niya sinabing, "Come and be my fan." At pwede rin nating isipin na tagasunod na tayo ni Jesus simply because nagsisimba tayo, nagninilay tayo ng kanyang salita, gumagawa tayo ng kabutihan paminsan-minsan, pero sa huli, we'll be surprised. We are just a fan sapagkat hindi tayo nakapag-establish ng malalim na relasyon sa Diyos na dapat nating sundan. So, paano po ba tayo magiging tagasunod ni Jesus? Paano tayo makapag-establish sa tulong niya ng malalim na relasyon sa Kanya upang hindi tayo manatiling fan, kundi tunay na tagasunod niya? Ang fan po kasi, batay sa ating karanasan, nandyan lang kapag may nakukuha sila sa hinahangaan nila. Gwapo yung hinahangaan, maganda, magaling sumayaw, magaling kumanta, madiskarte. Pero kapag hindi na, kapag ang fan ay wala nang nakukuha, kapag ang hinahangaan ay pumapalya na, sumasablay na, pumangit na, natatalo na, ang fan ay hindi naman nanatiling fan. In fact, may mga fans nga na kahit hindi pa totally laos yung hinahangaan nila, basta sumablay lang, iniiwan. Halimbawa, kumakanta yung hinahangaan, ay pumiyok. Ay, minsan binubuyan. Sumasayaw pero sumablay. Minsan binubuyan. O dito sa Pilipinas, hindi nga ba't ang sikat na fans ay mga fans ng Barangay Ginebra? Di ba? Pero pansinin po ninyo, kahit ang ilan, minsan marami pa nga sa mga Barangay Ginebra fans, lumalabas na ng arena, lumalabas na ng gym. Iniiwan na ang Barangay Ginebra kapag pansyado nila na ang Ginebra ay talo na. Those are just fans. Hindi ganun ang gusto ni Jesus. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, yung nangyari sa John 6:66, nang marami sa kanyang mga fans ang umalis sapagkat may nasabi siya o may nagawa siya na hindi nila nagustuhan according sa expectation nila. Di naman niya pinigil Hindi naman niya sinabing, "Teka, wait lang, saan kayo punta? Meron kayong hindi nagustuhan sa sinabi ko, sa ginawa ko? O sige. Babaguhin ko. Mag-a-adjust ako sa inyo. Huwag lang kayong umalis. Patuloy niyo lang akong i-follow." Hindi. In fact, ang sabi niya sa kanyang mga disciples, "Kayo, aalis din ba kayo?" Kasi what the Lord wants are committed followers and not fickle-minded fans. Kaya nga, hindi naman siya gumagawa ng himala para lang makapagpahanga. Kaya nga, hindi naman niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang kapakanan. Kaya nga, may mga ginawa siya ng mga bagay at may mga sinabi siyang bagay kahit ayaw ng mga fans niya. Nagpagaling siya kahit araw ng pamamahinga. Nagpatawad siya at nakisalamuha sa mga makasalanan. At pinanindigan niya na siya at ang Ama ay iisa. Kasi pagkat walang pakialam ang Panginoon, kumonti man o mawala man ang mga fans niya, basta may matitirang
mga committed tagasunod at followers niya. Again, ang makapagliligtas sa atin sa huli, hindi ang magiging fan natin, kundi ang pagiging true and committed follower natin. Ano ba o sino ba yung tagasunod ni Jesus? Ang tagasunod ni Jesus ay yung talagang susundan siya upang matuto sa Kanya. Susundin lahat ng sinasabi niya, susundin ang aral niya, susundin ang gawin niya, ang style niya, upang si Jesus ay magkaroon ng iba yung impluensya na mapagpapabago sa buhay ng sumusunod sa Kanya. Following Jesus is ultimately imitating Him. Yun ang isa sa pinakaunang sense ng sumunod ka sa akin, tularan mo ako, mabuhay ka na tulad ko. And that is why, isa sa mga requirements ay denying ourselves. Sapagkat hindi tayo magiging si Jesus. Hindi natin masasabi yung sinabi ni San Pablo na hindi na ako nabubuhay kundi ang Diyos, si Jesus, ang nabubuhay sa katauhan ko. Kung ang paiiralin natin ay ang ating gusto. Kasi nga, our ways are not like His ways. Our thoughts are not like His thoughts. That is why following Jesus, imitating Him, means dying to ourselves. Yung gumagawa ka ng mabuti pero hindi ka napapasalamatan, pero gawa ka pa rin ng gawa ng mabuti, at kahit na may mga masama pang nangyayari, may masama sa iyong iginagante, that's dying to ourselves. Yung itinatama ka ng isang tao pero nakikinig ka, hindi ka naiinis, tinetake mo sapagkat alam mong nakikita niya yung mali sa'yo, hindi mo sinasabi sa sarili mo kahit sa loob mo, sino ba naman ito para itama ako? That's dying to ourselves. May ginagawa kang sa palagay mo'y mahalaga, may kinakausap ka, may pinapanood ka sa TV na gusto mong programa pero iiwanan mo sapagkat kailangan mong magdasal na, nag-aalat ka talaga ng panahon para makaugnay sa panalangin ang Diyos Ama. That's dying to ourselves. Yung may nagmura sa'yo, kahit alam mong siya ang may kasalanan, pwede mong gantihan, pero hindi mo na lang gagantihan kahit kayang-kaya mo naman. That's dying to ourselves. Yung kahit na dumaranas tayo ng mga matitinding pagsubok sa buhay, sakit na malubha, kahit nagbabago ka na, kahit nangumpisal ka na, pero ang kagalingan hanggang ngayon ay wala pa, but you're still praising God with all your heart, that's dying to ourselves. Yung nagmamahal ka ng buhok, kahit kulang ang pagmamahal na natatanggap mo, yung nagpapatawad ka ng tao kahit na hindi humihingi ng kapatawaran o hindi karapat-dapat sa kapatawaran nito, yung nagbibigay ka kahit nabigyan mo na, that's dying to ourselves. At marami pang iba. Dapat consistent ito, ha? Kaya nga sasabihin ni St. Luke sa atin, deny ourselves, die to ourselves, take up our cross daily, consistently. Sapagkat doon lamang tayo magiging tunay na tagasunod ni Jesus. Doon lamang tayo mapapalapit sa Kanya na kahit hindi natin makuha yung hinihiling natin sa Kanya, hindi na yun ang mahalaga. Sapagkat more than the blessing, siya na pinagmumulan ng blessing, ang nakamit na natin sa buhay natin. More than the healing is a healer. More than the forgiveness, He who forgives is now in our lives. Anong mapapalala ng tao? Makamtan man natin ang buong mundo if we lose our soul in the process. Paraphrasing this, pwede nating sabihin, higit na mahalaga para sa Panginoon yung siya ay maramdaman natin sa buhay natin kaysa sa mga blessings na hinihingi natin. Seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Seloso ang Diyos. Kahit na kaya niyang ibigay yung blessing na hinihingi natin, ang gusto niya, siya muna ang ating hilingin. Doon tayo magiging tunay na tagasunod ng Panginoon natin. Sapagkat yung mga blessings natin na makukuha natin as a fan and will really encourage us to continuously be a fan, hanggang dito lang naman sa mundo yun . Pero yung pagiging tagasunod mo, na kahit hindi mo makuha yung hinihiling mo, nananampalataya ka pa rin kay Kristo,
yung blessing nun hindi lang dito hanggang sa kabilang buhay, sapagkat ang tinatanggap ng Panginoon ay hindi yung basta fan, kundi yung tunay na tagasunod na. Tayo ba'y sumusunod sa Kanya dahil lamang meron tayong makukuha, o dahil gusto nating ibigay ano man ang kaya nating ibigay upang tayo ay maging katulad niya? Tayo ba'y sumusunod sa Kanya sapagkat humahanga lamang tayo sa Kanya? O tayo sumusunod sa Kanya sapagkat gusto nating matulad sa Kanya? Ang pinakamagandang tanong upang yan ay malaman ay meron na ba tayo mga naisakripisyo para sa Kanya? May naisakripisyo ka na bang tao, bagay, prinsipyo para mas mapalapit sa Kanya? Alam kong mahirap yon, yung magsasakripisyo ka ng someone or something for God. Pero ganun talaga ang pagsunod kay Jesus. It's not a walk in the park. Baka nga dapat kabahan pa tayo kapag komportable ang buhay natin. Ang tunay na sumusunod kay Jesus, talagang nasasaktan. Kung papaanong nahirapan ka sa sakit mo, kung papaanong nahirapan ka intindihin ng asawa mo, kung papaanong nahirapan kang pagpasensyahan ng anak mo, kung papaanong nahirapan kang suportahan ng pamilya mo, that is difficult, but it is good. Sapagkat sa pamamagitan nito, pwede talaga tayong makasunod at matulad kay Jesus. Nung ako'y na-assign dito, talagang sabi ko mahirap to. Kasi walang simbahan o walang kumbento. Pero sumunod tayo. Sapagkat minsan ay nasabi ko na, naniniwala ako na ginamit lang ng Diyos ang nag-assign sa akin dito. Pero siya talaga ang nag-assign sa akin. It won't be easy, I thought. Pero gano'n naman talaga. It shouldn't be easy. It must be difficult. Pero dun tayo mas nababasyo sa ating sarili upang punuin tayo ni Jesus. Nababasyo sa ating pride, nababasyo sa ating self-reliance, nababasyo sa ating mga sariling kagustuhan upang punuin tayo ni Jesus. Dun tayo namamatay sa ating sarili upang siya ang sa buhay natin ay totoong mag-shine o mabuhay. In that way, nakasunod na tayo sa Kanya, natulad pa tayo sa Kanya. At kapag tayo'y natulad sa Kanya, abay tandaan natin, hindi lamang tayo magiging fans na cheering God from afar. Go God, go God. Sige, Lord, ayusin mo yung pamilya ko, ayusin mo yung negosyo ko. Go, go, go. Hindi lang tayo magiging fan na ganon. Tayo magiging involved sa laban. Nandun mismo tayo sa laban. Tayo mismo kasama ni Jesus, sa tulong ni Jesus, ang mag-aayos ng buhay ng iba, lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga. Sapagkat tayo sumusunod sa Kanya, and in the process of really and constantly following Him, becoming like Him, Jesus living in us, Jesus working through us. So, ano bang magagawa natin if Jesus is with us? We can save people. So, nakita po natin malaki ang nagagawa kapag tayo naging tunay na tagasunod. Magagawa na natin, makakamit na natin yung mga hinihiling natin sa tulong ng Panginoon natin sapagkat siya na ang gagawa sa pamamagitan natin. Mga kapatid, hindi masama na maging fans ni Jesus, provided our being a fan would lead us to becoming a committed follower of Jesus. At mangyayari yon na tayo tunay na tagasunod na ni Jesus and not just a fan kung tatanggapin natin ang regalo niya at kung matutuwa tayo sa regalo niya. Ang regalo niya, ang krus. Sapagkat we cannot accept Jesus without accepting the cross. Pag tinanggap natin si Jesus, kasama ang krus. Package yun. Hindi po pwedeng walang krus. Yun ang pagiging tunay na tagasunod ni Jesus. Sana maging masaya tayo kahit may mga krus tayo sa buhay sapagkat doon tayo tunay na makakasunod sa Kanya. Doon tayo mamamatay sa ating sarili upang siya ang sa atin ay mabuhay. At kapag nangyari yon, magagawa din nating makapagligtas ng iba sa pamamagitan niya na sa atin ay nananahan na sapagkat tayo naging tunay na tagasunod niya. Sa gayon, mararamdaman ng tao sa piling mo ang tulong ng Diyos. O sige nga, ikaw. Ikaw kapatid, na masyado ng sakripisyo ang pagbubuhat na ginagawa mo sa krus ng pamilya mo. Sige nga, dahil sa'yo, di ba? Nararamdaman nila ang Diyos. Dahil sa'yo, di ba? Nararamdaman nila na maliligtas pa rin sila sa unos. Sapagkat kasama nila ang Diyos. At yan ay sa pamamagitan mong nagpapasan ng
kanilang krus. Sa pamamagitan mo, nangungusap sa kanila ang Diyos. Huwag po nating katakutan ang pagiging tagasunod ni Jesus. Amen.